God is answer. God, awesome God, the God creator, heaven and earth, Lord God of might. For God, maraming salamat muli sa biyayang binigay niyo sa amin. Sa gabing ito, pag kami ay magtitindig, magkaroon ng fellowship po, Panginoon, ang aralin ng mga salita, Panginoon. We acknowledge you, Lord God, that you are our ultimate leader, our guide, and our shepherd. We take Jesus Christ as the perfect example of a servant leadership. Yes. Lord God, we pray, O Lord God, that you will be set upon us, O Lord. To be, O Lord God, everything we do, help us to set it according to your will. Lord God, we pray for the continuous wisdom sa aming pastor, sa kanyang pastor, Panginoon. Pray that you will continually give him wisdom sa aming kapatiran din, Lord God. Pray for their each and every encouragement sa bawat isa. Ito po sa lalago yung pananampalataya natin. That we will be used sa aming panambahan na Lord, this we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Salamat po kay Arnold for the hour opening prayer. Amen. At magandang gabi po sa inyo lahat yan. At kasama na si Ate Gemma sa Pilipinas. At kami po natutuwa. It might also be mag-join din po si Kuya Jomel, no? Tingnan po natin. At paki-inform lang po ako, Mama, kung si Ate Dorothy po ay mag-join so that we can go sa ating pong talk list. At para lang ma-aware lang po ako. At binabati ko po ang lahat, no? Hindi lang po nakakasama po natin dito, kundi lahat po ng nanonood din ng other na online po ng prosperous New Year po sa inyo. Magaman magkakaroon tayo ng celebration sa darating pong January 1. No? Hindi lang po makasama natin ang ating Lord, kundi ganoon na rin makasama po natin. Makasama natin yung bawat sa pong masarap at magkarbong pagkain na pagkasaluhan po natin. Salamat po in advance sa lahat po ng magluluto at magko-contribute po sa ating pong New Year's, no? New Year's na fellowship. At dito dumako po tayo ulit at sundan po natin yung ating pong lesson, no? Time to time, we like to remind everyone na yung pinag-aaralan po natin is to become a leader. Effective po na leader na kung saan ay magagamit po sa Jesus the Great I Am. And sooner or later, magagamit naman po sa iba pong church. Yun naman po magiging, sabi nga natin, kaligayahan po natin na one time po na may ma-invite sa inyo upang mag-share, mag-testify ng buhay po niya sa isa pong congregation o sa isa pong church. Yan po ay isa na pong tagumpay ng JTGIA. So again, minumol po natin ang bawat isa. At ang ating pong verse lagi, sa chapter 4, verse 6, concerning po ito sa knowledge, no? Concerning to become a good follower and later on to become an effective leader po yung ginagamit po natin ng Hosea chapter 4, verse 6. So, 10 essential po ito na ating pong pinag-aaralan. No? Tinuro na po natin yung 1 and 2, kaya nakaread po yan, nangangagot, tapos na po ito. Now, discover yourself, na ibig sabihin po ay limitless yung ating pong potential. And of course, pag nalaman po natin yan, we have to create our vision. And once na na-create po tayo ng visions, which is nanggaling sa ating Panginoon, let us capture it, no? Let us visualize. Kailangan magkaroon po ng visualizations. At ang susunod po, para po magkaroon tayo ng visualization, of course, kailangan po natin ng inspirations. So, magkakasunod po yan. In order to create the vision, kailangan po natin ng inspiration. At yun po ang ating topic sa gabing ito. Share your inspiration. Ibabahagi po natin
yung ating pong inspiration sapagkat bakit po? Napakalaga po sa isa pong leader na meron po siyang inspiration. At yan po i-discuss po natin. No, ako po ay nagsimula sa leadership at nagsimula po akong maging tumugon do sa akin pong tawag because of the inspiration. Kaya nga titingnan po natin, napakalaga po yan in order to mold an effective leader. Kasi marami kasi ang nagiging leader out of knowledge, out of education, out of seminars, and out of those na nakakapture at meron po natututunan po nila sa magitan po ng mga inatin ng po mga schooling. Kaya nagkakaroon po sila ng leadership na ugali. But napakaganda po na magsimula po yung leadership natin out of inspiration. Kasi pag yan po nagbunga yung ating leadership, which is yun naman po ang ibabahagi natin sa gabing ito, mahirap pong tibagin po yan. Mahirap pong awatin at mahirap pong pigilan po yan. Pagka-inspiration na o na-inspire na yung tao po to become a leader. Kaya dito po natin nungugutin yung ating pong calling in order na maging matatag po tayo. Tunod po natin, ano po ba yung inspiration? No? Inspiration can impact the lives of a person and can change not only your community, but even our country. Malaki pong inaabot po niyan. If you remember the history, the Philippine history, si Jose Rizal po nagbigay siya ng buhay niya not because of the martyrdom, not because of pagiging nationalist niya o patriotic po niya. But let us remember yung mga naging bunga ng kanya pong patriotism o pagiging nationalist, no? Nagbunga po yan sa inspiration. Na-inspired po siya doon sa nababasa niya, doon sa mga newspaper na gawa po ng mga Pilipino, mga leader po na Pilipino, na-inspire siya kung paano po nakikipaglaban yung mga kapwa niya kababayan, no? Either by katulad niya by pen or either by war. Pero ito po nagbigay sa kanya ng inspiration and to the extent na kahit yung buhay niya ibibigay niya para sa kanya pong bansa. Imagine po niyo no, kung ang pagiging patriotic, ang pagiging pagmamahal mo sa bayan mo, nagmula lang yan because naatulak ka o maaaring somehow may nagsusul sa'yo, definitely pagkabuhay na pinag-uusapan po niyan, yan po ay pwede niyang isurrender yung kanyang pagiging patriotism niya. Pero because of the inspirations, ang nagbunga po nito, hindi lang po siya, napakarami pa hong bayani natin sa Pilipinas na nagbuwis ng buhay out of the inspiration. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagka ang leader po nagbunga because na-inspired po siya, mahirap na po yung awatin. Kahit anong danger at kahit ano po yung haharapin yung problema, malaki man o maliit, no, definitely hindi po maaawat po yan. Kaya tayo po magkikreate tayo ng leader not because tinula ko kayo o because Pastor Irene ay nagpusa inyo at sabi, pwede ka na maging leader kasi sa mga ganun mo. Hindi po maganda. Kinakalang ang leadership po mga anak sa magitan ng inspiration po ninyo. Bakit po? Kasi tingnan po niyo mga greatest man na nabuhay po sa mundo kung paano na-inspired at paano na sinaipa po religion, yung kanyang pananampalataya. Ito po ang mga istorya nila at sila mismo na-inspired din at isinare yung istorya po nila na hanggang sa oras po na ito ay nakapagbibigay po ng inspiration. At ito po yung mga biblical na ating pong mga character na nagbigay sa atin inspiration. Halimbawa po si Abraham, no? Who fathered almost the entire religion. Sa kanya po nagsimula yung lahat ng entire religion. When you go with the Google and search what are the major religions sa mundo, tatlo lang po bibigay sa inyo yan. Christianity, Judaism, tsaka Islam. At itong mga religion na ito, nagsimula yan kay Abraham, lahat, di ba? Alam natin yung of course, kay Abraham, nagsimula si Jesus Christ, which is the Christianity later on. Judaism, yun ang kanyang sinumula ng Old Testament. Yung Islam, kanya rin, because yung anak nga po na si anak po niya, no? Si Ismael, no? Dito nagsimula sa kanya. Because of the story ni Abraham, because of the inspiration, nag-create siya ng nation at yung kanyang buhay ay naging paraan din po upang sa ganun po ay ma-inspire po ang bawat isa po sa atin. Sino ba po? Si David, no?
Wala pa rin. Only experience one defeat at hindi pa ho sa kanyang dahilan po yun, no? Nagkaroon po siya ng talo and the rest ng kanya pong battle, nagtagumpay po ito. Bakit po? Kasi po yung kanyang buhay talaga nang mo nakakapag-inspire po ito sa bawat isa po sa atin, no? Any Bible character that really inspired you, yun ang nagagamit po natin upang magpatuloy po tayo. Halimbawa, sa buhay ko po, no? Hindi po nakalagay po dyan. Really, Paul, it is really my inspiration because of the life of Paul, no? Nakita naman po natin kung paano kalawak because during that time nung ako po nagsisimula, nagsimula kasi ako sa street evangelism. No, evangelism kaya pagka-evangelism pinag-uusapan natin, of course marami po tayo mga great men of God na nag-evangelize, pero iba kasi yung inabot kasi ni Paul, no? Iba kasi yung mga lugar na napuntahan po niya at yung kanyang impact sa buhay po ng mga lugar na napuntahan po niya. Kaya ito po, nagkaroon din po ng impact sa buhay ko at ito po yung nagbigay sa akin ng motivation o inspiration para din po maging leader ng ating pong simbahan. And I do believe marami rin po sa inyo ang mga leaders o mga Bible characters ang na-inspire po kayo. Pwede po bang humingi ako ng 2, 3 na nakapag-inspire sa inyo at bakit kayo na-inspire? Kasi ako, kay Paul nga eh. Sino po makapagbibigay? Pablo at saka Peter. One Bible character that inspired you. Abraham. Ni Himaya. Si Nehemiah. Bakit po? Kaya Arnold? Kasi andun yung tugon niya eh. Na kahit ano siya, alam niyang wala siya. Then nandun yung pagtutugon niya talaga dun sa pag-build up ng Jerusalem Wall. Okay. Doon yung niya. Yung courage niya, pas andun po yun. Okay. At saka yung strategy niya, ang ganda yung strategy niya pagkagawa. Oo nga, no? Yung isang panlaban at isang pang-build. Maganda nga. Tama. The other Sino hand pa is working well, the Opo. other hand is nandun. Yeah. Meron pong symbol yan, no? Baka later on, i-discuss din po natin. Symbolically po yung ginawa po ni Nehemiah na yun. Sino pa po? Isa pa o 2? Marami yung Bible character. Si Jesus Christ. Of course, si Jesus Christ. Sige, tara na. Pag si Jesus Christ, wala sabi na dyan. Pero ako, personally, si David. David. No? Yung rise and fall niya. Maganda rin nga yan. No? At yung kanyang verse na create in me a clean heart and renew the right spirit. Din tama? Ako po. Sige pa, kaya Liv. Ako si Prophet Elijah. Oh, Kasi di ba po, pinrovide talaga ni God lahat ng pangangailangan niya sa panahon ng tagtuyot. Di ba po? Pati ipon. Yun po. Tama. Ano yung ibang pangalan ni Prophet Elijah? Double portion. Ano pangalan? Yun na. Ni Elijah. Ano yung napayin ba? Hindi. Jeremiah. Jeremiah. Ano si Jeremiah? The crying prophet. The weeping prophet. The weeping pala. Weeping. Crying. Pareho lang. Alam ko marami pong Bible character. Hindi si Elijah ang sinabi, hindi naman si Jeremiah. Hindi nga, hindi Elijah ang binabanggit lang. So, marami po yan. Sino po? Sige. Sabi yung ano pa, yung sa fire? Opo, Shadrach, Meshach, Sa Abednego. Hindi. Yung sinabi niyo, yung bababa po si Elijah. Sa Elijah, sa Mount Carmel. Yung binababa yung apoy sa fire. So, of course, andyan si Elisha, no? Yung kanyang Timothy. And so on and so forth. Marami po yan. Talaga pong mga great men of God po yan na nakapag-iibigay po ng inspiration sa atin. So, sa next po Sino tayo, paborito ko? si Jezebel. Binanggit ko lang nung Friday.
Si Jess pa din. Hindi, si Jess sabi na dalas mo ito. Si Si Abraham. Jess. Hindi, sa Sino best po ko din na si Jess. Alam? May sumasagot pa. Hindi, sabi ni Pas, favorite ko na si Abraham. So next po tayo, inspiration. Ito po pangingay na pa from the beginning, no? Inspiration is the central to leadership. Huwag kayong lalayo po dyan. Napakahalaga kasi yan. Sabi nga siya, the one that really inspired me to become a leader, yung mga Bible character. And because of that inspiration, which is the central of my leadership, mahihirapan na pong tibagin po yan. May mga problema darating. Of course, marami po yan. Kaya pinaka-acid test ng leadership po yan eh. Catalyst po yan. Pero pagka nga na-inspired ka, babalik ka lang sa katulad ng bawa. Nakaraan ko kaya kay Ate Rona ata yun, nagkaroon siya ng problema, no? Hindi ko matanda si Ate Rona o someone sa atin po. Sino kagad ang iniisip po nila pag may palaking problema sila? God. Sino pa pong karakter sa Bible? Si Job. Pag may problema kang malaki. Job, Parang hindi ka... Si Job. Si Job. No, because pag kami problema ka, saan darating sa buhay mo? Si Job nga, ganito. Nai-inspire ka sa buhay ni Job. Now, because of that inspiration, you never give up. Kaya nga sabi ko sa inyo, in order to create an effective leader, dapat po nagbubunga lagi, nag-uugat lagi sa inspiration. At hindi lang po ang pinaka-simula. Dapat maging central yan ng leadership natin. Dapat yun ang lagi tayo nakapokus po doon. Sapagkat kung yun po magiging foundation po natin, of course, ang ating Panginoon ang ating foundation. No? Pero ang sinasabi po natin dito, the central of your leadership should be coming from the inspirations. Sabi po sa Psalms 16 verse 8, I had set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be shaken. Imagine po ninyo, nauunang ating pong Panginoon in everything that we are facing sa mundong ito. Kung ang ating Panginoon ang mauuna, no, ang ibig sabihin lang po niyan, hindi lang po siya lumakad na unahan sa iyo. Ang ibig sabihin lang po niyan, He is preparing everything for you. Hindi naman pwede po mag-prepare ang ating Panginoon na makakasama po natin. No? Yung handa po yung tatay natin, kahit po masama, talaga naman pagka humingi ka ng tulong, tutulungan ka. Hamas mo lang ating pong Panginoon. So nangangulugan po, this must be an inspiration to us na paglalakad pala ako, nauunang ating Panginoon. No, unless hindi itong magrema sa buhay po natin, every problem that you are facing, definitely complain ang aabutin po natin. Magko-complain ka. Pero kung ito po reality sa buhay po ninyo, na nauunang ating Panginoon, na sa daraanan po natin in order na ipatag yung lahat ng dadaanan po natin para hindi po tayo magkaroon po ng pagtisod. No? Kaya ang pinakano po niyan, ang inspiration po natin. Ang sabi nga rito, a book normally averaging 100 of pages. Tama po. Iilan lang po yung book na nag-create ng few pages lang po. Normally hundreds of pages po yan. But a single statement can change your life. A word of inspiration can struck you instantly and drive or motivate you to lead. No, nagbabasa ka ng mga books o Bible, even Bible, no? Sometimes pag nagbabasa ka, it is like passing by. Pinabasa mo lang siya, nakakakuha ka ng information, but suddenly may isang verse na nakita mong gano'n o merong isang word o statement doon sa book na binabasa mo, doon ka nagugulat, parang, ay, kanto pala ito, nai-inspired ka, ba? At the moment na na-inspired po kayo, namomotivate ka ngayon na gawin yung bagay na nabasa mo. Kaya po napakalaga po lagi pagbabasa po ng Word of God because a Word of God is really a full of inspiration. Kaya tayo po nagkakaroon po tayo ng energy, nagkakaroon tayo ng drive, motivation para po i-lead at gawin yung mga bagay na nabasa po natin. No, it doesn't matter gaano po yung karami binabasa yung pages, but the moment na nag-extract yung isa pong word o yung pong isang sentence, definitely gagalaw at gagalaw po kayo upang magkaroon po ng motivation to lead, to start leading and to fulfill kung ano man yung nabasa po ninyo na nagawa po ng isang tao, gusto niya niyo pong gawin at maaari gusto niyo pang higitan yung kanya pong nagawa. Ito yung nagagawa po ng inspirations. Therefore, inspiration is the capacity to cause others to discover themselves, their purpose and their abilities, and to maximize their potential. Napakalaga po, no?
Nakabi nga nito, ito yung nagbibigay sa atin ng drive, nagbibigay sa atin ng urge na para gawin isang bagay. Marami po tayo dito na motivate po on inspire sa bawat buhay po natin. No? I'll give you one example. Si Kuya Anthony and the rest, marami po sa atin. No? He keep on bringing things. Wala naman tayong hinihingi, wala naman tayong sabi, but he keep on bringing things na makakatulong po sa iglesia, makakatulong po sa bagong faith house. O when I announce that I need a volunteer, people get involved. Why? Because na-inspire sila eh. Kasama sa kanila pong part ng kanilang inspiration is to see a good building ng ating pong Panginoon. Parang binanggit nga ni Kuya Anon, sila Nehemiah, sila Haggai, si Zerubbabel. Ito yung mga nag-rebuild, no? Because out of the inspirations. Ganun din po yung nakikita po natin dito. Kaya sabi ko nga po, we are not forcing anyone to do the ministry, but they volunteer. No? Not because maaari siguro unang meron silang gusto nilang makatulong, but later on po makikita po nila out of the inspiration, kaya nila ginagawa yung ganung bagay. Kaya imagine po ninyo kung paano po ito nakakapag-motivate at nakakapag-drive in order to get out the abilities. Kasi may abilities ka eh. Ang problema, dahil hindi ka na-inspire, yung abilities mo, natutulog lang, dormant lang siya. No? Yung maximum, yung potential mo, hindi mo ma-maximize because walang nagbibigay ng drive. No? Wala kasi yung inspiration doon. But because of this, nilalabas ngayon natin yung mga nakita po natin sa mga prayer meeting, napakarami pa lang mahusay mga. To be honest, no, I'm surprised the way na nag-exhort po si Kuya Nori. Sa first time, kabado po siya, but the more nagkaroon po siya ng motivation, nagkaroon po siya ng inspiration. When he exhorted, kala mo matagal na po siya nag-exhort. Ito yung mga klaseng bagay na malaki po na itutulong sa atin the moment that we inspire. Na nakikita niya, si Kuya Jomel nga, nag-exhort eh. Sila Kuya Arnold, natutulong sila Ate Rona. Nakapagbibigay po ng inspiration po yan. Nasa-challenge kayo sila upang ilabas yung kanila pong maximum na potential po. However, emotion and feeling are just a tool to inspire us. But the source of inspiration is our Creator. Kasi po, minsan yung ating pong inspiration out of emotion. Na? Yung nahabag ka, tulungan out of emotion, out of feeling. May mga bagay kasi na na-inspire po ang tao because of nakalakihan niya na, naging tradition sa kanya, naging culture niya na, kaya lumalabas po yun. But let us remember that the inspiration, the source, should be coming from our God, our Creator. Kasi pag ito ang nagbunga, kaya ang sabi ko sa inyo, napakalaga po ng Word of God. When you're reading the Word of God, doon ka na-inspire, definitely it's come from God. Kasi libre niya yun eh, yung kanya pong writings po yun. Kaya mahalaga po na ating po magamit yung mga bagay na nanggagaling sa ating pong Panginoon. Questions. Are the unbelievers can also be inspired by God? No. Anyone can answer? Yeah. Yeah? O sino sumagot ng yeah? Ako po. Si Pastora po. Sige. Pass. Sige. Are the believers can also be inspired by God? Yeah. Kasi nung Sige, panahon one. na Katoliko pa ako, unbeliever patawag sa akin noon, di ba? But I am inspired to do good things kasi kung ano yung narinig ko dun sa pare na maganda naman yung naging story. Kunwari, tinuro niya si Zacchaeus. Paboritong-paborito ng mga bansot, ng mga tao. Si Zacchaeus. Nung itinuro si Zacchaeus, narinig ko yung story na yun, na-inspired ako eh. Oh. Kaya kahit na word pa rin, no? Word pa rin talaga nag-i-inspire. So yun. Sige, sagot daw dyan, yes, no? Yes, no, kahit unbeliever. Anyone can add more, one or two again, before mag-proceed po tayo. Are the believers? Si Cornelius nga eh. Okay, si Cornelius daw. Sino pang pwede magdagdag? Yung mga yung mga mayayaman at mga yung mga scientists. Mga Some of them philanthropy, are, no? Oo. Because of the discoveries, they were inspired na, totoo pala. To learn on. Kasi maraming scientists na at first they don't believe in God because they believe in their theory. But later on, the more they dig deep on science, they found God.
Pablo mismo. Katulad na lang ni yung si Hawkins, yung may yung severe na yung dystrophy sa muscle, yung bago yung naka-discover ng Big Bang Theory. Yeah, in the end, he believes in God. Kasi the more na nagdi-deepen siya dun sa theory niya dun niya na contemplate na meron talagang higher being. Ayun. Before sumagot ako, may gusto pa magdagdag? Square Richard. Ano po, Pablo. Pas? Sige. Di ba, Kuya Ang Richard? Pablo. Pas yung ano po, they're not actually believe in God, pero yung mga tulad po ng mga boxers ng mga player na mga famous, pag actually po bigla silang nagkakaroon ng nananalo or ganun, doon po nagpapasalamat sila na meron palang Diyos na nag-pray sila, and then saka kumbaga nagkaroon sila ng wisdom, nagkaroon sila ng pagkakataon nanalo. So hindi naman po sila believers talaga, pero pagkadating na binigyan sila ng pagpapala, doon na naniniwala sila na may Panginoon. May, Yun. may Okay. God. Okay, Sige sige po, po. Kuya Sige po. Dave. Pas. Sa akin po, paborito ni Sister Beth tong character na to. Ang tawag niya dito sa pangalan na to is Nebuchadnezzar. Kasi si Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar. Kasi parati niyang ina-acknowledge si God. Sinasabi niya yung Diyos niyo ay doon. Pero pag siya pinagsasabihan, hindi niya sinusunod. Parati niya, kumbaga dinideclare niya po, di ba? Pero parati siyang hindi niya ginagawa yung sinasabi niya. Yan. Oo nga, nag-pray pa nga siya. May the Lord, that you serve will save you from Parating pasaway. pinag-pray niya pa si Lilian. Sige, Dad, go. Wala na po nakataas na Additional kamay. input pass, tanong ko lang po. Sige. Okay, Sige Dad. po. Kasi yung sabi kasi dito, sa question, are the unbelievers can be inspired by God, also inspired by God. Kasi ang ano ko dito, kung unbeliever, ano ba yung pagkakaunawa natin pagka unbeliever? Kasi alam ko, kahit man Katoliko, kahit ibang sekta, believer sila ng Diyos. Pero kung unbeliever, yun ba yung mga Hindi talaga naniwala. talagang walang Diyos or Antichrist or ano po, Pas? Sige. Okay. Salamat po sa... Born again or ano po? Opo. Sige po. Salamat Or po yung sa... kagaya na natin na born again po. Okay, sagutin po. Kagaya po ng binanggit po ni Kuya Richard, additional question po. Di Kuya Regan. Actually, when they call it unbelievers, these people are the one that not yet surrendered their life to the Lord Jesus Christ. Kasi, lagi binabanggit to those who believe, no? To them, He gave them the power to become the sons of God. So, nangangahulugan po, yung mga hindi po nag-surrender ng buhay po niya, they are unbelievers. Because, though of course, they call themselves Christian, pero yun po yung mga unbelievers po. No? Ngayon, ang balik tayo sa pinakatanong dito, agree po ako doon. No, kasi yung inspiration kasi ng God, it is during that time when God breathed the human being. That is inspiration. Yun po may paniniwala ko po sa inyo. Kaya pwede po kahit na mga hindi pa nag-surrender ng buhay sa ating Panginoon, can also be inspired by God. Nagbanggit na kayo ng mga sample po sa Bible character, nagbanggol kayo mga scientists, and so on and so forth. Marami pong mga unbeliever o marami pong mga hindi po naging Christians that really inspired. No? Sabi nga natin, the moment that they read a book, a Bible, anything, and then suddenly na-inspire sila, what they will do is to do that thing na nabasa po nila. At pag ginagawa po nila yung ganung bagay, nakakatulong po sila. At sa magitan po yun, nakuha po nila yung inspiration po. Inspiration was given by God during the creation of human being. It doesn't matter if they accept the Lord Jesus Christ or no. Sabi nga ng ating Panginoon, even the unbeliever can use for the glory ng ating pong Panginoon. Kaya huwag tayo magiging extremist that the moment that the person which is not born again Christian, then suddenly he done something very useful and very talaga po, wag natin sabihin, sa demonyo yan. Kasi hindi naman yan born again Christian. Hindi po. Lahat po ng tao pwede pong inspire. And even those atheists,
no, hindi naniniwala po sa Diyos, na definitely God can use them. Marami na po yan, no? Na binanggit sa Bible nga po, na talaga namang ginamit ng ating Panginoon for His own glory. Kaya nai-inspire din po siya. Sundan po natin yung ating pong, just hold on na. Wala ko doon sa ano. Nabusog din Yan. pala. Yan. To inspire means to activate, stimulate, energize, illuminate, or motivate by divine influence. Yung pong pinakano po yan. Kaya po tingnan po natin yung verse sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instructions in righteousness. So nangangahulugan pala yung the entire Word of God, the entire Bible, the Scripture, na ang purpose pala niya talaga is to inspire us. Kaya nga, tingnan po ninyo ang buhay po natin. Huwag na po tayong lumayo, no? Huwag na po tayong gumamit pa ng maraming example pinakano. Tingnan po ninyo yung mga Kristiyano na napakatamad magbasa po ng Biblia. Napakababa ng kanila pong inspiration. Normally yan, ang nagiging resulta, at you agree or not, napakabagal ng maturity. Kaya nga sabi nila, 10 taon, 15 taon ka na bilang Kristiyano, bansot ka pa rin. Kasi nga, hindi po siya makapag-pin ng Word of God to inspire. No, may mga bago na talaga namang the moment that they start reading the Word of God or listening to the Word of God, nagkakaroon po ito ng inspirations. In fact, marami po, yung iba po nag-aspire minsan na gusto ko rin maging musical director, gusto ko rin maging preacher, gusto ko rin maging pastor, gusto ko rin... Marami po ini-inspire, no, na-aspire po sila because of out of inspiration. Nakikita kasi nila yun. Nararanasan nila yung pong pagbibigay ng influence ng ating banal na spirit sa kanila pong mga buhay. Ito po yung mga bagay na nakukuha po natin normally sa Word of God. Sabi nga natin, for the entire Bible, it is for the inspiration of God in order for us to lead, no? Kaya nga sabi ko noong una, hindi lang po tayo follower. Though there are followers na binanggit po sa New Testament, but these are temporary na ating pong situation, temporary na position po natin. But God or Jesus Christ's main purpose sa pamamagitan po ng kanyang mga salita is to lead. Yun po ang kanya pong inspiration para po magkaroon po ng leading sa bawat sa atin. Inspiration is the heart of a true leadership. Pinanggit ko na, central po yan, no? And the breath of the Spirit of God is the source of inspiration. Kaya pala yung breath na binanggit po natin, na kanuna dinidiscuss natin, na sabi ko sa iyo, yung pong binanggit na breath of life, no? May meaning pala yon. Ilabas po natin yung pong meaning po yan. Yung Genesis chapter 2 verse 7, the word na breath, no? Makikita po niya, hindi ko na sinama yung verse, nung binret po ng Diyos yung human form, ang sabi doon, they become a living soul. No? When we talk about living soul, hindi po yan mababaw na ibig sabihin lang. Ano yung sinasabi nila lang, apas, nabuhay sila, nagkaroon sila ng emotion, nagkaroon sila ng feeling. Hindi po yun. Hindi lang doon nababalot yung breath ng Diyos. Kaya sabi ko sa iyo, napakalaga po nung the word na breath sa nostril. Bakit po? Kasi po, yung breath sa nostril po natin, ang ibig sabihin na po niyan, a soul-inspiring vision. Ano po sinasabi po ng soul-inspiring vision? The moment that God breath sa kanya pong nostril, yung human form, nangangahulugan po, binigyan niya ng kakayanan, capacity, ability, or motivation to become a leader. Yung pala meaning po ng breath, leadership pala po yun. Kaya nga po titingnan po ninyo, ang sabi po doon, let them have dominion. Immediately, pagkatapos po na mabreath po yan, ibinigay na kaagad yung authority to become a leader. Kaya sila po ay mga leader po ng araw. Yun ang design ng ating Panginoon to manage God's creation. No? Hindi to manage individual. Hindi to manage yung one person to another group. But rather, whatever God created, ang ibinigay po pamamahala ay sa tao. Kaya po yung gift po ng breath, it is the gift of leadership. Kaya wala po pwede magsabi sa atin na hindi ako isinilang para maging leader. O hindi ako isinilang na meron pong potensyal o may kakayanan. Hindi po totoo po yun.
Sapagkat the moment that God breathed as a living, and breath to sa nostri po, yung po ipinagkaloob na po sa tao po yun. Kaya ang calling po ng bawat sa po sa atin is leadership. Kaya minsan po nagkakaroon tayo ng maling interpretation o maling palagay. Ang tao po, ang mandate po niya, hindi po magtrabaho. Hindi po siya to become an employee at meron siyang employer. Ngayon po, of course, nagtatrabaho tayo, meron tayong employer, meron tayong boss. Hindi rin po siya para maging businessman, para magpalago siya ng negosyo niya, para ganun. Hindi po. Ang pinakatawag po ng bawat sa atin to become leaders. At yun ang ibinabalik ngayon ng ating Panginoong Kristo. Kasi naalipin tayo ng trabaho, naalipin tayo ng lupa, naalipin tayo ng panganganak, naalipin tayo ng mga curse. Ito yung malipin sa atin. Kaya po, nagkaroon tayo ng relationship na bilang worker. Kabayaran kasi yan ang kasalanan ni Adam at Eve, no? Noong araw na time. Sabi nga, paghihirapan mo yung lahat ng kakainin mo. Nangangulukan, nagkaroon ka na ng master. No? Yung trabaho mo nga naging master kasi kinakalakang kumayod para magkaroon ka mabuhay. So, sino ngayon ang naging master mo? Yung trabaho mo, yung employer mo. Sino ngayon ang gano'n mo? Yung pera mo. Yun ang nagiging master mo ngayon. Pero in the beginning, the purpose of God is to create a leaders, no? Leaders na siya mamamahala sa lahat ng nilikapo ng ating pong Panginoon. At yun ngayon ang ibinabalik ng ating Panginoon. Hindi ko po sinasabi since na tumanggap sa ating Panginoon at tayo binabalik sa leadership, hindi nangangahulugan na tayo po ititigil na. Ay, hindi na pala ako kailangan magkaroon ng employer. Hindi pala ako kailangan pumasok sa company. Hindi po. Kasi curse na ng earth yan eh. Hindi na mawawala sa atin yan. But definitely, yun namang spirit of leadership ang siya na bang nire-restore sa'yo. Nagtatrabaho ka, pero wag kang magpaalila. Sapagkat meron kang spirit of leadership. No? Pag sinabi mong, ay hindi, tiboy lang po ako eh. Hindi na ako pwede maging manager. Therefore, i-level mo, taas mo doon sa division ninyo. Kung ikaw ay tiboy, maaaring maging head ka ng T department ninyo. Kung ikaw ay secretary, maaaring maging manager ka ng company, maging manager of ng company ninyo. O maging executive assistant ka, ay matataas na level. Ito ngayon ang ibinibigay ng Diyos sa bawat sa atin. Kung ikaw po ay isa pong technician, maaaring maging supervisor ka. Diba? Ito yung mga managerial level. Ito yung binibigay ng ating Panginoon. Ganun din po sa atin po when it comes sa spirituality o sa church. No, maaaring ngayon follower ka, but definitely meron ka bibigyan ng Lord na level upang doon ang calling po ng bawat sa atin. Sa trabaho po natin, ang tawag sa atin, the original mandate of God. Why? Na nagkaroon tayo ng breath na binigyan po tayo is to perform yung kanya pong a soul-inspiring vision to lead. Yung po ang pinaka-tawag po sa atin ng ating pong Panginoon. So kung itong tawag natin, at ito pala yung calling ng bawat sa atin, dapat po ay mag-inspire tayo ng other. No? Ang inspiration po, hindi po yan matatawag na inspiration kung wala po siyang naaapektuhan, kung wala po siyang nagagawa, o wala siyang binabago doon sa taong nakapaligid sa iyo o doon sa organization na sinasaniban po natin. Sa atin po, church, dapat po yung inspiration mo, nakaka-apekto po yan sa bawat isa pong membro ng isa pong iglesia. Ang question ngayon, nakaranas ka na ba na makapag-experience ng iba o ma-inspire ng iba? Sino po nakaranas po nito? O wala pa kayo na-inspire? Amen, Pas. Marami na po. Sige ba? Siya magbigay example kay Richard. Po, yun po sa mga nai-invite natin and then yung ating pong mga katrabaho or family, nakikita nila yung pagbabago. So, yun po ang naging inspired po natin sila. Ayun. So, nangangahulugan, nagkaroon ka na ng effect ang buhay mo sa kanila. Amen po, Pas. Amen. Praise the Lord. Sino pa po? Sino pa po? Marami yan. Alam ko marami ka na-inspire dito. Amen, Pat. Ano ko ngayon sa akin. Very good, sige. Kasi natuwa ako doon sa doon sa doon sa kabila, Pat. Kasi nung bago lang din, galing din sa Catholic, pero hindi siya
natawag lang na Katoliko, pero walang alam lang na may Diyos, pero walang pagsamba, wala po daw po. So nung pag nandun ako sa kabila, tawag nito, nakikita niya yung dedication ko sa paghatid sundo ng mga kapatiran. Sabi niya sa akin, biglang lumapit sa akin one time Sabi niya, bro, tawag dito, ano yung mo yan, yung napapala mo dyan? Kumikita ka ba dyan? Or may ka ba, benefits ka ba dyan? Sabi niya sa akin. Sabi niya, hindi, parang parang akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko naisip yun Pero kung isipin mo, wala nga naman kung financial or Pero tawag nito, sabi ko sa kanya, hindi kasi yan, tawag niyan, pinag-pray ko yan. Na kahit sa maliit na bagay, ay gamitin ako ng Panginoon, sabi ko sa kanya. So yun, hanggang pag nakikita kami, natutuwa siya sa akin Actually, siya, engineer siya sa mataas na profession din dito. Tapos maganda rin ang buhay sa Pilipinas. Narito lang sa dahil may complicated sa kanila ng ng partner niya. Pero natutuwa ako nung sabi niya sa akin, hindi ko naisip yun sabi ko. Pero yun nga, natutuwa siya sa akin na kahit anong oras kami maghiwalay is nakakatulong ako sa paghatid ng mga kapatiran doon. So yun po. Ngayon, tawag nito, kukuha siya ng sasakyan niya. Tapos sabi niya, sana magamit ko rin sa paghatid sundo ng mga kapatiran, sabi niya rin doon. So I think ngayong week or until kasi sabi niya tatawag siya sa akin pag nandyan na para itor daw siya. Unang magiging pasahero niya, sabi niya. Sabi ko, ayos yan po, sabi ko. So sige, tawagan mo ako, sabi ko. So yun po, fast. So talaga. Na-inspire ko rin siya po. Sigurado po yun at base sa na sinabi mo, na-inspire nga yan. Definitely. Sino pa po nakapag-inspire sa atin dito? Kahit na hindi po sa JTGI, kahit sa iba po. Wala na? Dalawa lang? Sige, for the sake lang ng makapag-share. Hindi naman. Sigurado may mga na-inspire yan. Kuya, sino si Kuya Richard ba to? Si Kuya Richard, naka-unmute. Magsasalita ba siya? Tapos na yata siya. Okay. Tapos na po, pass. Sino Ako pa? po. Pastor. Sige, Pastora. Ano yung contribution mo na inspire yung iba? Sana lang meron. Kahit pa noon pa po sa JIM, lagi kong naririnig. Si Ate Irene, nakakahawa, sabi niya. Grabe yung faith niya, nakakahawa, sabi niya. Parang kahit na ba yung bang wala sa puso nila yung pagdalo. Pero dahil nakikita nila ako kung paano ko kasaya, active pagka gawain nahahawa daw po sila. Hanggang sa yun, naging ano na rin sila sa pagdadalo. Sa paglilingkod, sa pagmiministry, yun. Tama nga naman, pag nakita mo yung pagka si Pastora kasi pag umawit na yun, walang pakialam yun, sentonado, hindi talagang, minsan talagang, hindi mo isang madalas. Amen. Madalas natin makita. Pati yung sayaw, wala sa tiyempo. Agree naman ako doon at ako'y living witness ng aking pong asawa na ito. Anyway, let me share also my experience, no? Ako bagamat hindi ko nadidinig, misa ko lang nadidinig, but for me, I think I already inspired for those mga nagta-transport sa atin. Na kasi nakita nila kung paano ko kamahal yung pagta-transport. Of course, ang sambungan dyan, si Kuya Jomel, kumuha ng sakyan, gusto niya rin mag-transport. Yung ating mga kapatiran ngayon, na nag-transport po ngayon, hindi niya kumukuha ng panggasolina. Sarili po nila yan, sarili nila sakyan po nila.
So I do believe that is part of my inspiration to them. Kasi nakita naman po nila na pagdating po sa transport ay mahal na mahal ko yan. At nakita po nila na na-inspire sila. Actually, nagkukunaibans na yung mga kapatid rin huwag natin pagpa-transport si pastor kasi kawawa naman So, really, ako po personally, tumataba yung puso ko pa nakakapakinig po ako ng gano'n. So, nangangahulugan po na yung mga nagtatransport sa atin, hindi po napilitan. Though, of course, hindi natin masabi lahat, but of course, majority sa atin, definitely, they're doing the transport ministry because of out of inspirations. Kaya sabi nga ni Kuya Regan, nandinidig po natin na ito believe sa iba pa mga transport po natin. At alam ko marami po sa inyo na-apekto na yung buhay ng bawat member. No? Yung mga maaaring hindi nyo lang nababanggit o maaaring so short ang ating discussion, but definitely your life impact the life of other people. At napakaganda po niyan. Let us continue na gawin po natin ito upang sa ganun. Yung lahat ng susunod sa atin, yung lahat ng magiging next na leaders pagkatapos ninyo ay natama po talaga yung kanila pong reason kung bakit po sila nag-step up o bakit po sila nag-pursige sa pagiging leader po. Leadership depends on the ability to make people want to join in your vision. Tama po yan. The moment na nag-join po kayo ng vision, kahit hindi nyo ini-invite, no? Nangangahulugan yung ability mo na nakuha po nila yon, na iparating mo sa kanila yung ibig mo sabihin. This come only through inspiration and not by force, manipulation, or wrong promises. Kasi sometimes yung leadership po, wrong promises. No? Ninaalala nga po kami, para wag siyang umalis sa atin, gawin natin pastor. No? That is a wrong promises. That's a wrong motive. No? Hindi out of inspiration. Gawin natin siyang head kasi marami kumukuha sa kanya o magaling yung talent po niya. Ito yung mga ginagamit po natin upang sa ganun, i-force po natin yung tao to become a leader. Maaari siguro in a few months, in a few years, magiging successful po yan. But in the long run, pag hindi po inspiration ang lumabas po dyan, magkakaroon na po ng burden sa ministry po yan. Unti-unti niya nang sisilipin yung lahat ng member niya. Unti-unti niya na sasabihin, ako na lang lagi puro ako na lang, ako na nga naghihirap, puro ako na lang. Nakita na niya yung kakulangan ng tao. No? Bagamat of course, dapat natin punahin yung mga bagay na ganyan. But hindi dapat siya na magiging dahilan in order for you to stop doing what is your calling. Kasi yung iba kasi, ang ginagawa, as mag-i-stop ako. Kasi bakit? Para matuto sila, para makita nila na hindi lagi ng ako. Maraming ganyan po, no? Lumalabas misa sa lips nila, hindi pas. Kasi hindi naman sila tumutulong. Ako na nga namamalengke, ako na nga nagluluto, ako na nadidinig ko po ng araw sa luma simbahan po namin yun. No? Ako na nga nagluluto, tapos ganyan pa sila. So nangangulugan, you are serving out of your emotion. Maaring natulak ka para maging leader ka ng food group ninyo o maaring napersa ka. Kaya mangyayari po niya in the long run, una-una, of course, bago yan, pagluluto ka, tuwan-tuwa ka, especially pag binabati yung pagkain mo, masarap, tuwan-tuwa ka. But later on, the moment na ano ka na ng burden, definitely, ang gagawin mo, mag-withdraw ka, mananahimik ka para matuto sila. So, these are the things na hindi po dapat ginagamit in order to promote or to create a leaders. Dapat po, it should be coming from the inspiration. Yung siyang kusa, pas, pwede ba akong mamuno dito? Bakit? Kasi marami akong gustong gawin na marami akong vision, marami akong kasi na-inspired na yun Kaya ginagawa niya ganun bagay. At pag yun po ang lumabas na, tayo naman mga leader, dapat hindi natin sila inaawat. Minsan kasi may mga leaders kasi na nakita niya, ang ganda ng vision ng taong ito, marunong ito. Talaga naman andun yung kanyang Ang ginagawa naman ng leader, pinapatay naman yon. Kasi bakit? Kasi threat yon sa kanyang composition. Kaya nga nung tinurok sa inyo una, nung sa ating pong knowing ourselves, dapat po ang treatment po natin, you are far, far better than me. Kailan dapat po yan? Kasi kung far better than me, nangangahulugan, ano man yung talent at ano man yung potential nilalabas nito, hindi mo pagsasalosan. Kasi alam mo na, mas better sa sayo Diba? Yun po dapat po doon. Kaya dapat po hindi natin pinipwersa, hindi dapat natin minamanipulate, or pinangakuan po natin
hindi tamang basehan yan at hindi tama pong foundation yan in order to create an effective leader. Ang best example po ito si Jesus Christ. Tingnan po nyo itong istoryang ito, Jesus Christ sa John chapter 4 and so on, verse 4 and up to 13 o 15 na po yan Jesus Christ invited the 12 apostles to go to Samaria. Now, normally kasi, every time na nagmi-ministry po sila, yung mga disciple kasama sa ating Panginoong Kristo, umiikot po yan. Hindi yan dumadaan ng Samaritan village. Kasi, alam na ba ng bawat po sa atin kung anong istorya po ng mga Hudyo at ng mga Samaritano. Na malaki yung kanila pong galit, malaki yung kanila pong division, yung kanilang wall, malaki yung kanilang pagkakaiba, at talaga namang mortal sila magkaaway. Nemesis, kung tawagin po yan. Talagang kaaway po talaga nila yan. Kaya never. Nung iikot na ako ng 10 kilometers, rather than maglakad ako ng 2 kilometers, dadaan ako sa Samaria o sa mga Samaritan village. Ayaw po nila yun. No? At alam ng ating Panginoon ang istorya po nila because ang ating Panginoon makiyan, alam niya culture po at tradition ng mga Hudyo. No? But one time, niyaya niya itong disciples niya, dumaan tayo na Samaritan village. Straight. No? When you see the verses, no one challenged and even explained, Lord, Samaria yan. Hindi tayo pwede dyan, mag-Hudyo tayo. Walang sino man ang nagsalita sa kanila against the Lord Jesus Christ. When the Lord Jesus Christ invited all His followers to go to Samaria, they closed their mouth. We don't know what is really happening in their mind, but definitely, ang sabi po ng Bible, no one dare to challenge and even to question the Lord Jesus Christ. Lahat po yan nagpunta po ng Samaria. At ang nangyari po, yung ng bawat sa po sa atin, yung Samaritan woman, yan ang next na po niyan. At nakita po natin, doon sa John chapter po sa Samaritan woman, dito nagsimula yung Christianity. Hindi po ba? Tingnan po ninyo ang ating Panginoon, no? Napakagandang kanyang leadership Ito yung maganda example ng pag-build to inspire. I have a big questions, I have a conflict, I have a problems, doon sa dadaanan nila Pastor Bernard, yung gagawin nila, but because of that inspiration na nakita ko sa buhay ng makasawang ito, then I'm willing to let go my tradition, my culture. Willing ako i-let go yung aking mga galit at yung aking mga nakalakihan ko ng susunod sa kanya. At ang nangyari nga po sa John chapter 4 and the following verses, nakakilala po yung Samaritan woman at nag-witness po ito sa Samaria. Kaya ang Samaria po, nagkaroon po ng maraming Kristiyano because of the Lord Jesus Christ and the 12 apostles na hindi po ng object nung dumaan po sila ng Samaria. Hindi pa natapos ang istorya dyan, mga kapatid. No? Nagkaroon nga po ng witnessing, nakakilala nila, nalaman ng ating Panginoon Kristo, tingnan po nyo yung naging resulta. Kaya ang sabi ko sa inyo, out of the inspiration can affect not even the community, even our country. Malaki po maapektuhan po niya. Ano po nangyari? Sa resulta po niya sa Acts chapter 8, verse 14 to 25, hindi ko na rin po nilagay, Peter and John preached the gospel in many Samaritan villages and most of them what? Baptized by the Holy Spirit. Imagine po ninyo, these people that they don't believe what the Jew practices and yet they experience the baptism of the Holy Spirit. Imagine yung naging epekto po ng ginawa ng ating Panginoon. And out of the inspiration of the 12 apostles, lumaganap pa na lumaganap, not only for the Christianity, but even the gifts of the Holy Spirit naranasan po ng mga Samaritan people. Imagine, out of inspiration, tingnan nyo inabot po nito. The ability to inspire others to serve and sacrifice is the mark of a true leader. Tama nga naman po, no? Hindi yung siniserve mo sarili mo. Hindi yung pwedeng sabihin mo lang na hindi pwede yan kasi nakalaki na po namin yan Hindi pwede ganito. No. Kinakailangan po pag na-inspire po tayo, ano man yung mga bagay na nakalaki nating mali, na practice po natin, we have to let go. No, anumutan po natin yan, that inspiration will bring above doon sa lahat ng mga bagay na bawal sa inong araw. Yun po paano po yan. To serve and sacrifice is the mark of a true leader. Yung pong willing ka mag-sacrifice katulad po ng 12 because of the inspiration na nakita nila sa ating pong Panginoong Kristo. Inspiration is the foundation of true cooperation. Ba?
Kaya yun nangyari sa dalawa eh. Nakipag-cooperate sila eh. Kaya nga maganda po ito na mangyari din sa isa pong church. Katulad po natin, we are building a lot of leaders na maganda po ito, maging foundation po natin, yung inspiration po natin. Bakit po? Kasi yung cooperation ng bawat isa, sabi nga po sa inyo, willing po tayong ibigay lahat ng bagay, no? Even yung ating pong money, yung ating pocket. Minsan po nakikita po namin mga kapatiran, wala na nga tumutulong pa, no? Salat na nga o kapos na nga, eh niya tumutulong pa. That is the true cooperation. Hindi yan dahil sa naawa sila, hindi dahil, but because of the inspiration. Na-inspire sila sa buhay ng kapatiran, o ma-inspire sila sa iba pang kapatiran nakita po nila. Kaya the same thing din po ginagawa nila. Nakita ko ngayong kapatid wala nang pera sa bulsa, tumulong pa eh. Ikaw pa na meron kang pera, iba, lalo ka pang tutulong. Why? Kasi nakita mo doon sa kapatiran out of the inspiration. Kaya po dumarating po yung true cooperation. Kaya nga po, ang inspiration po is very powerful po yan. Huwag po natin babaliwalain po yung inspiration sapagkat yan nga po ang magbibigay sa atin ng para pong dynamic, no, dynamo, yung continuous na power. Kasi pag sabi ng dynamic po o dynamo, continuous power po yan. Yan ang magbibigay sa atin upang sa ganun, hindi kaagad tayo sumuko sa ating pong sa ating pong calling na become leader. Sino po nakakalala kay Zerubbabel? Yan, nabanggit na po kayo ng kay Arnold kanina, si Karaya, no? Sino po kwento na po ni Pastora ito sa kwento niya sa message niya. I don't know if it is only last Friday o noong nakarampang Friday. No? Si Zerubbabel po, it is the first batch. Ano po? Opo, first batch po ito na bumalik po ng Jerusalem. Si Zerubbabel. So ang pakay po niya is to rebuild the temple. Yun ang pakay po niya eh. So, nung dumating po siya sa Israel, sa Jerusalem, nakita niya yung temple because of the inspiration. Saan ba nanggaling yung inspiration niya? Doon sa magulang niya. Kasi nadidinig niya, kasi si Zerubbabel po, hindi po ipinanganak ito sa Jerusalem. Hindi po siya pinanganak sa Israel. Siya po pinanganak na sa panahon po ni Nebuchadnezzar, doon sa Babylon. So, yung story about the temple, just only heard sa kanya po mga magulang, sa mga matatanda po na nandun po sa Babylon. Kaya out of this, nagkaroon po siya ng inspiration. Ang sabi niya, hindi pa pwede ito. I need to go back to rebuild the temple. Yan ang pinakano po niya. At yung unang batch po na pumunta po ng Jerusalem, sila Zerubbabel po yan. At immediately upon reaching Jerusalem, tinayo niya po kaagad yung pong temple ng ating pong Panginoon. No? It so happened lang po, nung siya po'y nagtatayo, because ang tao po doon ay na-compromise na, wala po siyang support na nakuha. No, napaka-cold na mga tao doon, wala po yung passion, wala po yung inspiration katulad sa kanya to rebuild. Ilan lang po yung tumutulong sa kanya. At dumating sa punto, napagod po si Zerubbabel. For 16 years, tinigil niya po ang pagbibuild ng temple, ng temple po ng ating Panginoon sa Jerusalem. Then here comes the second batch and the third batch, dumating po, kasama po niya si Haggai, si Prophet Haggai, at si Zechariah. Yung binanggit po kanina po ni Kuya Arnold. Etong dalawang ito ang nagbigay sa kanya ng inspiration muli. Ni-remind po siya sa Book of Haggai chapter 2 verse 4, ni-remind po siya ni Haggai, now this is the time to rebuild the temple of God and the glory of God shall be present in the temple. Kaya yun narinig to Zerubbabel, na-inspire muli po ito. No? Out of the prophet na nanggaling sa Babylon, at si Zechariah galing din po doon. Ito po mga pinanganak po sa Babylon eh. No? Sa magitan ng kanyang few words na ginamit po, then Zerubbabel started again to continue rebuilding the temple. At natapos nga po nila po yon. Kanyan po nag-inspire yung pong word ni Haggai at ni Zechariah kay Zerubbabel. Sometimes po kinakailangan lang natin magbigay po ng inspiration sa mga kapatiran upang yung kanilang buhay na hindi na naiintindihan, ay mga pangyayari hindi naiintindihan, suddenly magkaroon po ng liwanag. At nag-continue nga po ito at naitayo po itong temple ng ating pong Panginoon sa tulong po ni Haggai at ni Zechariah. And of course, si Zechariah, alam po natin po yan, siya nang po nag-rebuild po ng wall, yung kanila pong wall na protection po sa Jerusalem. Yun ang pinakano po niyan.
Barack Obama who won the US presidential race was unknown among the US people. Hindi po kilala si Barack Obama. When it comes to politics sa United States, hindi po siya famous. Pangalawa po, ito po yung black. Alam po ng bawat sa po yan. Kaya sabi sa kanilang tao, impossible to win the presidential race in the United States. Kasi normally po, ang nananalo po dyan puro white. At the same time, yung mga may background na po sa politics, no? Ito po yung mga nananalo. Si Barack Obama po, bagamat siya official, pero hindi po siya famous when it comes to politics. You know why the people, the United people, the US citizen vote Barack Obama? When he started to open his mouth sa kanya pong speech patungkol po sa na-inspired yung mga tao doon sa nadinig nila kay Barack Obama. That's the first time that we heard for a presidential candidate na ganito yung kanyang seriousness at kanyang pangako. So because of that inspiration, ang tao po, binoto po siya at nanalo po siya bilang presidente po ng United States. Ito po yung mga sample na napaka-unknown, and yet because of the inspirations, malaki po ang nagbunga nito sa mga tao at sa kanila po mga position bilang mga leader. Si Henry Ford, kilala po nyo, he started the Ford Motor Company in 1903. Alam niyo po bakit po siya gawa ng sakyan? Ang inspiration niya is to build affordable and reliable cars for the masses. Para sa mga mahihirap. Kasi nung araw kasi sakyan, mahiyaman lang. No? Sila lang nakakasakyan ng sakyan, sila nakakagamit ng sakyan. Kawawa naman yung mga masses. Ang inspiration ngayon ni Ford, gagawa ko ng sakyan para affordable at reliable, matibay talaga, para po sa masses. At nagawa nga po yan ni Henry Ford. At tayo po ngayon ang nakikinabang sa pamamagitan po ni Henry Ford. Imagine po niyo kung hindi niya ginawa itong mga sakyan na ito at balak mong pumunta ng Damam, galing ka ng Riyadh o ng Jeddah, maglalakad ka ng halos sa buwan bago ka marating ng Damam o Jeddah. Sa layo po niyan. At katakot-takot na pawis at pagod ang aabutin po natin. No? But because of Henry Ford inspiration, nakapag-create po siya ng isa pong sasakyan, which is until this very moment, nakikinabang po tayo sa kanya pong inspiration. Si Pablo po was inspired by Jesus Christ. No? Ano pong pinaka niyo? The most dangerous and unreachable place of Rome na reach po yung gospel. Lahat, majority ng kanya pong mga apostol, mga kasama po niya, they give him warning. No, no, no. You cannot enter Rome and proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ because that is the seat of the authority of the emperor. Hindi pa pwede yan. Pupugutan ka agad ng ulo po dyan. But you know, because of the inspiration ni Paul to reach every people around the world, no, even unreachable place, is willing to give up his life para na makapag-preach po yan. At ano po naging inspiration po ni Paul sa bansa sa atin? Naroon tayo ngayon. Diba? We already reached by the gospel because of Paul. So imagine po niyo yung inspiration po niya. It is not only conquering Rome, but it's almost conquering around the world. Because nung pag-preach po ni Pablo ng kanya pong gospel na without limit. Kaya napaka-powerful po ng inspiration. Sabi ko sa inyo, it can even change a country and even the world because of our inspiration. Ano po yung susunod po natin? Inspiration versus manipulation. Nabanggit ko na po minsan po ito, manipulation ito. Inspiration is the most important force in leadership. Not only because it motivates, but also because it protects the leader from the temptation to manipulate others. Alam niyo po ang inspiration and manipulation. Thin line lang po yan. Manipis lang po yung guhit na in between inspiration and manipulation. Ang tao po, o minsan ng leaders, now let's talk about the pastor, nakakala niya na i-inspire niya na yung tao niya para maging leader. Hindi niya alam na ma-manipulate niya po yun. So dapat maingat po tayo sa ganun. May mga pastor kasi unknowingly, hindi po nila alam na manipulation na pala ginagamit po nila. May mga pastor naman, ay mga leaders ng church, na talaga minamanipulate naman talaga. Yung iba pong mga manggagawa upang itulak doon sa bagay na hindi naman talaga pa handa yung ating pong kapatid. No? Kaya dapat maingat po tayo sa ganitong pong bagay. In order to avoid manipulation sa ating pong church, kinakailangan po inspiration ng ibibigay ko sa inyo. Ituturo po natin upang sa ganun ang bawat isa po, gagawa po siya not because of by order, not because of by force, but not because ng meron ka ng tag o meron ka ng
position, but because you are inspired to do these things. Yun ang pinaka. Natutuwa po ako minsan kay Kuya Ramil. Marami siyang idea about how to para pagandahin yung ating pong church, no? Inspired po siya na dapat pa ito ginagawa natin, ito ginagawa po natin. Kasi bakit po? Kasi alam niya, this will be the house of the Lord. Kaya nakikita po namin yung tulong. At hindi lang po siya, of course, yung mga kapatiran po, si Kuya Manny, the rest, about kapatiran, nagdagang tumutulong. Si Kuya Regan, bumalik na po siya. Because out of the inspiration, gusto nila maayos, gusto nila maganda yung ginagawa nila. Ito yung mga bagay na dapat po ay siyang nag-over rules sa iglesia rather than manipulation. Kasi po pag manipulation, sabi ko nga sa darating po yung punto na magkakaroon po yan ng fatigue, papapagod po yan, mabe-burn out po yan. At later on, definitely iiwan po yung position niya o iiwan niya yung kanya pong ministry. Once you inspire people, they give you their energies, allegiance, or dedication and commitment. Pag na-inspire mo na yan ay ibibigay sa iyo. Hindi lang yan. Sabi nga sa'yo, even sometimes yung bulsa, binibigay na rin eh. No? Minsan, inaawat na natin, hindi po talaga para sa Panginoon talaga ito. No? Nabubuhay yung kanila pong motivation. Ang pinakano po doon. Because na-inspire mo sila eh. No? Nakita mo sila kung paano mo sila nirelay, kung paano mo ibinigay, paano mo sinabi yung mga bagay na dapat nilang gawin. At yun po ang nagbigay sa kanila ng mga bagay na bibigay sa kanila ng energy tsaka ng dedication and commitment. If leaders are to share their vision, katulad ng ginagawa po namin, and inspiration with others, they must learn to communicate effectively with people. So kinakalang i-communicate mo kung ano yung vision mo. I-communicate mo ano yung inspiration mo. People should understand kung ano yung gusto mong iparating sa kanila. Not forcing them, no? But rather to inspire, para magising yung kanilang pinakano. Dapat proper po yung communication natin. Proper po yung ginagamit nating tools. Proper din po yung ginagamit po natin mga means ng ating pong communication para po ma-involve sila at maintindihan nila kung saan pupunta yung church at kung ano yung plano mo sa church. Kasi pag nakita nila na itong planong maganda, definitely, mabubuhay po yan. They will give everything na meron sila para po makasama po natin. So, communication is very, very effective, very, very important sa pagbibigay po at pag-i-inspire ng bawat kapatiran. My question is, in your own opinion, what is the most effective way of communication in order that people to get inspired? Ano po ang most effective way of communication? Walk the talk. Oh, kasi pakipaliwanag mo nga, Rona. The very root of inspiration po para sa akin, Pas, is when you see the person itself living on his words. Kasi action speaks louder than words. If you are talking something and then you are doing another thing, then people will see what you are doing. And people will judge you on what you do and not what you said. Tama. So, I will not ask anyone opinion kasi tama yung binanggit na eh. The principle of walk the talk. That's the most effective way of communications. Totoo po ito, no? Tingnan po natin, marami po sa atin ngayon na mapapansin nyo. Kung malikot lamang ang mata po ninyo, no, people inspired to do things even though hindi nila ginagawa yun. Because nakikita nila yung ibang kapatiran, na-inspire po sila ron. No, later on po, ang ating kapatid na si Kuya Nori, naghugas po siya ng pinggan. No? Nagkaroon po siya ng volunteer to become the security. No, ito yung mga bagay na hindi natin siya tinulak. Wala naman sinabi ko, Nori, maghugas ka ng pinggan dyan. He decided himself na maghugas. Why? Because he inspired. No? Nakita niya iba, nagtutulong-tulong. Why not? Nagamitin po natin. Nagluluto po si Kuya Nori ng itlog. Yung ibang kapatiran po, naglilinis ng church kahit hindi mo sinasabihan. No? Ito yung mga collaborations na ginagawa ng bawat individual. Not because someone forced them. Not because someone gave them the task every Friday. Not someone tell them that to do these things every Friday. Because nakikita nila at gumagalaw sila. Walk the talk. No? If you want to become an effective leader in communicating your visions, kinakailangan makita mo yun. Makita sa bawat buhay po natin. Tama yung binanggit po ni Ate Rona. No?
kung ako po ay pa-wardi-wardi lang, pa-chay-chay lang at pa-utos-utos lang sa inyo, definitely, I will not see a person or member ng iglesyang ito na gumagawa po ng kusa. In fact, sabi nga natin, sa music ministry natin, never ako nang involved kahit na single minute, no? But because of the inspiration within the member of the music ministry, sila mismo nag-uusap pa paano nila i-develop at lalo nila ipapagandahin pa. That is initiative and that is also inspiration. No? Makita po sa bawat sa atin kung ano man ang tinuturo po natin, sinasabi natin, dapat makita po yan sa bawat buhay po natin. A good life example attract people to mimic or imitate or even to do better on what you are doing. Pag nakakita sila ng maganda example sa iyo, kagayahin ka nila, no? I-imitate nila kung ano yung ginagawa mo or even to do better sa ginagawa po natin. Yan po ang kahalagahan ng walk the talk. Dapat makita nga po yan sa bawat leaders, aspiring leader na siya pong sa iglesyang ito. At katulad ng binanggit po ni Pastora, ang leadership po is contagious inspiration. Nakakahawa po yan. Katulad po sabi ko sa inyo, yung inspiration po. Leadership can be summarized as contagious inspiration. Like an airborne viruses, the moment you open up your mouth, people inspired and willingly contribute to fulfill your vision. Diba? The moment na nagsalita po kayo, because you all know the principle of walk the talk, you know that people can see it in your life. The moment na nagsalita po kayo, ito ang ating vision sa iglesyang ito. People immediately will go with you, will open yung kanila pong lahat ng kanilang talent at makakasama mo sila to fulfill your visions. Napakalaga po. Dapat maging contagious po tayo. Kaya kung marami po rito, I do believe, sabi nga namin ni Pastor, nag-uusap kami, marami na po ritong leaders, it is really worthy to become, at to consecrate as a leader. Kasi nakita na po namin, contagious. Even yung mga leadership na nakikita po namin, nakakahawa na rin sa iba po yan. No, marami nag-inspire. Marami nga po yung willing na mag-join sa mga ministry. Not because of me, but because of those leaders sa different ministry na yun. Kayo po ngayon ang nagiging contagious na inspiration po upang magkakbang at magkaroon po tayo ng panibagong ministry. Unang, sabi nga na ating kapatid na Kuya Dave, baka magkaroon daw tayo ng dance ministry. Diba? Baka magkaroon din daw tayo ng interpretive. Teatro. No? Ito yung mga contribution ng bawat isa po sa atin. Because yung kanilang pong tambulin. Meron din po yun, nagpapakita po. Paalalanan natin si Sino? Sayang pala si Ate Gemma, yung tambourine. Ano tambourine? Nagpabili, hindi tayo nakapagpabili. Nabisi ka kasi. Si Jomel na lang, si Jomel. Si Jomel. Pero ba sa Bisaya? Meron naman. May mga Christian yan. So ito yung mga inspiration, no? Nakakabutay. Actually, nung kagabi po nanonood kami pinanood sa akin ni Kuya Dave, yung Christmas presentation ng COP. No? Nagulat ako talaga namang lulang-lula ako doon sa kada stage, sa kanta nila, sa choir nila, sa kanila pong mga performance. Sabi nga ni Kuya Dave, parating din tayo dyan. Sabi ko, hindi ka naman sabihin hindi. No, bagamat, ilan lang tayo, compare mo sa COP. Opo, COP, 1,000 people yan. Pero sabi ko sa'yo, parating tayo dyan. Faith lang yan. Darating tayo dyan. Sabi ko nga, gusto ko nang baguhin yung stage, gusto ko nang pagandahin yung stage talaga malaki para nagsasayaw na ng mga tambourine. But it will come. No? Sabi nga natin, hinay-hinay, basta kanunay. Sure. No? Slowly but surely. Yun ang pinaka-ano po natin po dyan. Ang mahalaga po, nagkakaroon po tayo ng inspiration, nakakahawa po tayo, and expect more leaders sa iglesyang ito. Of course, dadami din po yung pati attendee, but definitely, yung effective leadership ang siya pong tinatarget natin sa panahon natin ngayon. What is your best character so far that affect other members of the JTGIC? Ano yung mga best character po niyo na sabaw, naapektuhan yung mga kasamahan niyo, yung tinatransport ninyo, sinusundo ninyo, o kaya yung mga nakakatabi ninyo, ano yung best character po ninyo? Si Pastora mauna, kasi marami character si Pastora.
Sa JTGIA na o pati sa previous? Kahit sa previous siguro. Basta sinisigurado ko kasi pag ako yung head ng kung anumang ministry, parang dati sa JIL, head ako ng intercessor sa prayer. So ang madalas mong marinig, nakaka-inspire naman yung leader natin. Parang pati tayo tuloy, nagiging prayerful. At saka maganda, nakikita natin yung resulta ng panalangin. Kasi nakikita nila yung joy sa ginagawa mo. Dapat nandoon talaga yung joy, yung commitment mo sa ginagawa mo. Kahit pa dun sa dati pa hanggang ngayon, yung kitchen ministry talagang love ko din yan eh. Kaya nakita nyo kahit na ako pa yung magpo-preach, talagang pag kami naka-assign, hindi ko talaga pinapasa. Kahit na ako magluto, ako pa rin na magme-message. Kasi joy ko yun eh. Kapag ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo at alam mo yung ginagawa mo, napaglilingkuran mo yung iba. Kapag nakita mong masaya sila kumakain, nag-i-enjoy sila sa masarap na pagkain, joy mo yon. Kumbaga, nag-glorify mo ang Lord doon. So, yun yung sa akin. Number 1 is dapat nandun yung joy, yung commitment mo. At saka, kasi pag commitment mo, commitment, hindi committed. Kinumit mo yung sarili mo, kahit ano man ang mangyari, gagawin mo yun. Ano man ang mangyari, magpapakita ka sa mga prayer meeting kasi ikaw ang leader dun eh. Yun ang commitment ko. Dapat may commitment at may joy ka sa ginagawa. Magandang character ko yan. Opo. At syempre, ang aim natin is not for us to be glorified but to glorify God lang. Yun po. Okay. Magandang karakter. Sino pa po ang magandang karakter na so far naka-affect sa mga member natin o sa iba mong tao? I-call out ko yung karakter hindi sa akin but the character of Kuya Regan. Sige. Na karakter, nakita ko si Kuya Regan masipag at nakita ko rin yung karakter po ni Kuya Manny na nagpapaganda din po yung pagsisipag. Nakaka-inspired po yun. Okay. Okay, mga masipag talaga at matyaga din yan, mga tao niyan. Okay. Sino pa po? Okay po. Bahala at ang magandang karakter. Sino po yung mga na-inspired kayo din na character nila na pwede nyo siguro mapakumutan? Katulad nung sinabi ni Kuya Arnold. Sige po. Ako pa. Sige po. Ako truly I am so inspired sa inyo pong dalawa. Kaya ako masyadong naging yung inspiration in faith at saka inspiration in deeds. Kasi nakikita po namin sa inyo talaga yung pagpapagal at yung nai-empower niyo po kami kasi yung intention po ng puso niyo, nafe-feel po namin yung positivity. Ang lahat po ng for God all the glory, yung vessel po na sa inyong dalawa aside from a couple pastor which is hindi siya common na nagkakaroon kami ng spiritual parents at the same time. Tapos yun na nga yung empowerment sa amin is talagang it's exuding. Kaya siguro most of the member of Jesus the Great I Am ay nagpapagal dahil po nakikita po namin na nagpapagal po yung leader namin. What the leader is will be the followers will. So talagang yung yung inspiration is nanggagaling po dun sa mga tao na nilulook up namin and they did not fail us. So dahil nakikita po namin sa inyo, we wanted to imitate the same thing in inspiring others. Di ko man alam kung naka-inspire na ako. However, because I am inspired of you, talagang nagkakaroon ako ng positivity to do the same way. Nakita ko yung kindness nyo, nakita ko yung it's exuding po. Talagang yun po yung nakita ko na inspiration. It's really an inspiration on how to pray, how to hold on faith. It's very important for yung mga yung bagong nakakilala kasi po pag
nagkaroon kami ng firm foundation, it is our magiging kalakasan po din namin yun at magiging empowerment po din namin yun para ipakita po din sa mga makakasalamuhan namin to do the same way and magkaroon ng yung sinasabi nilang nakakahawa na character, because character can be naa-adapt po siya. So we are adapting good things from you guys sa inyong mga pastors namin, and in the same way I felt I am doing the same way with others. Yeah, So yun po. Okay, thank you po. To God be all the glory po. Sige, sino pa po? One more. Sino to? Si Kuya Manny, sa inyong mag-asawang pastor and pastor Irene bilang totoong bondservant ni God, na kung saan hindi kami maliligaw ng pananampalataya kay God, na kung saan may pananampalataya at pagsasagawa. Salamat po, Kuya Manny. To God be all the glory po. Sige po, meron pa po ba? Kuya Richard, go po. Sige po, Kuya Richard. Kuya Richard. Wala ta siyang Nakamute pa siya. Nakamute. Ayaw matanggal. Sige, mayroon po sigurong troubleshooting. Sige. Meron pa? May iba? Habang hinintay natin si Kuya Richard na makapag-open ng mic. Lord to God po, Pas. Yun pa. Medyo pangit po yung signal ng ko. Ang inspiration ko po is sa character po is syempre po kayong dalawa, Pas, bilang couple pastor. Kasi po, dyan po nagkaroon ng naging seryoso po yung aking pagiging paglilingap po sa salita ng Panginoon. Kasi nakita ko po sa inyo talaga, especially po kay Pastor Bernard, lalo na po yung passion niya sa pagsusundo, napakalalayo. Tapos, paumanhin po, Pas, malabo pa yung mata nyo. Minsan, nga ako, sana, sabi ko nga, meron na rin akong sasakyan at lisensya para hindi na kayo darating po yan. Sundo. Glory to God po. Yun lang po, Pas. Hindi naman natin talaga, alam naman po ng mga brethren natin na talagang makikita namin sa inyo yung bilang pagiging leader ay nagbubunga po yun kasi nag-reflect po sa amin yun eh. Kung kayo po hindi magandang mga leader, hindi maayosan yung pagbibigay ng advice sa amin. So kami po ay nagkakaroon po ng mga division din at hindi kami na-inspired. Lahat po sa atin, wala po kasi akong sasabihin na kasi halos lahat po na-inspired ako sa lahat. So yun po, Pas, nang bumula po sa inyo ang pagkakaroon namin ng inspiration. Glory to God po. Okay, basahin ko po yung ni Ate Riza. Sabi po niya, character po nyo, Pastor Bernard, Pastora Irene, Sister Dorothy, Elder Manny. Knowledge po sa spiritual life, faith at commitment po. To God be all the glory. May pahabol pa siya, character din po ng iba pang kapatiran. Like Ate Carol po, kahit sobrang pagod o may nararamdaman sa katawan, ay buong puso pong nagpapagali sa Faith House. Glory to God po. Ayan. Amen po. Ma-share ko po yung kay Ate Carol. Ang sabi po kasi ni Ate Carol noon, nakatatlong beses na daw po siyang, ano tawag dun sa Muslim? Yung may tawag dun yung dinidenounce nila yung faith nila, tapos magbabalik Islam. Meron siyang tinawag na Sharia, basta hindi ko alam anong tawag. Nakatatlong beses daw po siya noon, pero talagang parang may hinahanap siya sa puso niya. Tapos nung natagpuan daw po niya, sabi daw po niya, pagka nakatagpo siya ng tunay na panambahan, talaga daw pong ikukomit niya yung
sarili niya. Kahit kung hindi man daw po niya kayang makapagbigay financial, yung pong sarili niya, yung pagpapagal, ibibigay na daw po niya. Kaya po kada Friday ng gabi dito na siya, Thursday ng gabi, no? Hanggang Sabado po, linis ng panambahan po si Ate Carol. Kasi na-inspire siya. Nakita niya po daw kasi yung malasakit, yung pagmamahal ng iglesyang ito sa kanya. At nabuksan muli yung kanyang puso sa Panginoon. Ayun. Sige po, meron pa? Next, may susunod ka pa ba, Da? Opo. Sige, Da. Tapos natin. Okay. Alam niyo po maganda yung ating paliwanag lahat no? At tingnan niyo, pinaglakip-lakip talaga yung ating inspiration in order na maging maganda yung church po natin. Bakit po? Kasi magandang example po dito si Moses, no? When Moses inspired leaders, his life becomes stress-free. Nawala yung stress po niya, no? Kasi sinabihan siya ni Jethro, bakit ka magpapakayar pag magpapasakit ang ulo? Samantalang pwede mo ma-inspire yung mga leader mo. Pwede namang silang makita sa iyo, suddenly sila yung gagawa ng mga bagay na hindi mo na naasikaso. Hindi ba ganyan nangyari sa church natin ngayon? May mga bagay akong hindi ko na inaasikaso. I leave it everything sa mga kapatiran na inspire po to do things. Parang kay Mos po, tingnan niyo naman po ako ngayon. Sabi ng mga pastor, para ka lang mga 45 years old. No? Pumaba ako na mga 17 years. Imagine po ninyo, bakit po? Kasi po, stress-free. No? Yung finance po natin, may nag-ano po dyan, yung ating pong of course, ako na mamahalang ngayon sa transport, but later on, may magta-transport na mamahala na po sa atin. May mga nangangalaga ng church, katulad banggit nga po si Sister Carol, no? Parang nanay natin dito. Na talaga naman kahit ako, sinisita ako pagka nagsisita, Pastor, sinelas po niyo, bago linis lang. Ito yung mga gandang ito. Talaga nakikita po natin, stress-free po tayo. Nakatulad nangyari po kay Moses. And I believe that it will continue from generation to generation. Sapagkat tama kasi yung leading natin tama yung ating pong dinadaanan. Kaya po yung simbahan po, nagkakaroon po sila magandang progress. At the same time, nagkakaroon po tayo ng stress. Of course, hindi natin binabaliwala yung mga sometimes na may mga pasaway na kapatid. Sometimes may mga kapatiran na dapat unawain o dapat na i-deal. Na may mga ganun pong bagay po yan. Maganda naman po yan kasi it is a learning experience po sa bawat isa po sa atin. But in overall, itong iglesia po ito, stress-free po tayo dito. Hindi lang po kayo Philip, kundi lahat din po ng mga leaders at lahat din po ng members po natin. And lastly po, ito pong analogy, it was given in 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 27. Now, para po malaman po natin kung paano po nagpa-function yung inspiration po ng bawat isa. Ano po ba yung 1 Corinthians chapter 12, verse 12 to 27? This concerning the different parts of the body. Na binanggit po doon. Na yung pong mata, hindi niya sinasabi sa kamay, hawakan mo ito. No? Yung pong tenga, hindi niya sinasabi sa ilong na amoy mo yan. O sinasabi naman ng ilong na pakinggan mo yan. Hindi po nag-uutos. Kundi nagpa-function po siya according sa kanya pong purpose. No? At titingnan po natin na ito, yung nagpa-function ito, not because of by force, not because of the command, not because of pushing someone or forcing someone to do yung mga parts na ito. But because we have the inspiration of the body na represented po dyan. And that is the Lord Jesus Christ, which is the head of the body. Because of Him, nag-i-inspire po yung lahat ng parte ng katawan po ng tao upang mag-function po siya according sa kanya pong pagkakagawa. Ganun po dapat ang mangyari sa church. No? Yung inspiration, siya po ang mag-motivate at mag-drive sa bawat sa po sa atin para po yung mga bagay na hindi namin nakikita ni Pastora o mga bagay na maaaring hindi namin nagagawa, someone will do it. Sila na mismo ang gagawa ng Pastor. Tahimik ka na dyan. Naalala ko pa si Kuya Arnold II. Nung nagbotong, sabi niya, Pastor, sabi niya nga, bagamat matigas, hindi ko lang alam province ni Kuya Arnold matigas di manalita. Sabi niya, Pastor, paano yan, uuwi ako? Sabi niya ganun. O ano ngayon kung uuwi ka? Ay bukas, wag ka bibili material. Sabi niya, bakit ako hindi bibili material? Hindi ka pwede magbuhat. Wala ako dito Sabi so, tingnan po niyo yung concern ng bata, no? Sabi ko, hindi konti lang. Hindi na, Pastor, mababali ulit ang mano mo dyan.
Ako na magbubuhat yan. Pagdating namin dito, huwag ka bibili. Para akong bata na ako pa pinapagalitan ng isang 22 years old na bata. Imagine po ninyo. So, nakita ko po yun na hindi po isang bagay na negative, kundi isang bagay na pag-inspire sa akin. That really someone is looking for my help. Na alam ko naman yun, marami sa atin dito talaga naman ayaw lang pagbuhatin. Nung minsan nga makita ko, si Ate Carol, ayaw nga ako. Sabi ko, sandali lang, kaya ko naman yan. Hindi, pastor, kami magbubuhat yan. So ito po, maganda po ito. It means that we are functioning according sa ating pong inspirations. And if we will continue doing these things, definitely lahat ng ministry sa iglesyang ito napakagaan pong gawin. Wala pa tayong stress. Lahat po tayo stress-free. Bakit po? Kasi lahat po kasi nagko-contribute. Lahat mo kasi kumikilos, not because someone give them an order, but because they wanted, no? According sa kanila pong nakita, they wanted to be part ng ministry o ng vision na yon. Napakaganda po yun. And in conclusion po, yung ating pong share your inspiration should be inspiration is the center of leadership. No? After magawa po natin yan, let us inspire other. Mahalaga po yan eh. Kasi the moment that you inspire other, magiging magkaang po yung trabaho po ng bawat isa. The power of inspirations, inspiration versus manipulation, and lastly po, leadership is contagious inspiration. God bless po at see you po next Monday. See you po next year. Next year na po yan, 2026. Okay, so balikan natin si Kuya Dave. Nakarisang hands niya. Baka gusto niyang mag-share kung paano siya naka-inspire or sino naka-inspire sa kanya. Okay po. Okay lang po. So share ko lang po yung inspiration ko kasi tulad po nung napanood natin, sabi ko, nung napanood natin yung candlelight service ng COP, sabi ko po sa inyo, darating din tayo dyan. So nakita ko po yung pag nagawa na yung faith house natin, makikita talaga ng ibang tao na this is GTGIA Church. Pero alam niyo po ba, nung Saturday, hindi na po ako magbabanggit ng mga pangalan. Alam po, itong church na to, marami talaga silang magagaling na singer. Tapos po, yung nakwentuhan namin, yung isang guy, sabi niya, magaling na drummer din to. Magaling na drummer. Yung napunta po sa kanila, magaling na drummer. Sabi ko naman, okay naman, alam ko, dahil nung pumunta talaga ako sa church nyo, maraming magaling na singer. Pero sabi ko, even yung pastor nyo, nung nagpunta kayo sa church namin, yung worship leader, first time niya, pero na-feel yung spirit-filled. Sabi ko, kasi yun ang importante sa amin. Hindi yung galing, hindi yung talento, kundi yung taong nandoon yung presensya ng banal na spirito. Yun po, kasi sinasabi namin ko naman, maraming magagaling sa inyong worship leader, maraming magagaling na instrumentalist, pero hindi mo ano ang nararamdaman nyo ba na nandoon ang presensya ng Diyos? Pero kayo, nung pumunta kayo sa amin, ramdam na ramdam nyo. Kahit hindi magaling yung worship leader namin, kahit first time niya, pero ramdam nyo, nasa amin ang banal na spirito. So yung nakikita ko po talaga, di ba po, nung nag-anointing tayo, ang pinag-pray ko talaga yung natin, yung faith house. Kasi nakikita ko po doon na masasabi nila na JTGIA, ito yung church nila. Ganito sila. Yun lang po. Amen. Salamat po, Kuya Dave, sa magandang testimony. Praise the Lord. Isama ko po sa testimony nung Saturday din. Nung umattend po kami ng Acts. Ayan. Palakpakan natin ang ating pastor. At siya ang gumitara doon. Wala po silang ibang choice kasi. Kaya gumitara po si Pastor Bernard. Okay. Alam nyo po, dalawa dun sa churches doon, ang sabi nila, yung rooftop daw po nila ay plano din nilang gawing church. Kasi nakita nila sa atin yung boldness na gumawa ng church sa rooftop. Kaya sila din daw po, pinagpaplanuhan nila ngayon, gumawa ng church. Diba? So tayo nakaka-inspire ng ibang mga church. At na-inspire din po sila sa atin when it comes sa boldness natin.
sa faith, sa healing and deliverance, kung saan po kapag may mga ganung mga pagkakataon, no? Ang tinatawagan po talaga nila is ang JTGIA para mag-conduct ng healing and deliverance. So, ito po ay napakagandang, magandang for the glory of the Lord, no? Hindi po para i-boost yung mga moral natin na tayo ay napakagaling na church. Ano po to, tayo din po ay nai-inspire dun sa sinasabi nila na, ito na pala ang nararating ng pananampalataya ng JTGIA Church. Yan. Sige po. May question ka pa da? Wala na? Wala na po. Ginawa ka na Sige. interactive para ano. Sige. Kung sino pong may gustong magdagdag, si Ate Gemma. Ate Gemma, baka gusto mong mag-share? Naka-silent siya. Di ba nung... Pakashare niya yung flight niya mamaya. Okay, bakit siya? Okay. Marami ring na-inspire kay Kuya Arnold nung Friday. Marunong na daw po siyang drill. Nagkaso po ako pa. The next day. Ng Friday, umuwi ako, iba na yung yung Sabado, hindi ko kaya, nagpa-clinic ako. Nagkaroon ng gamot. Oo. Parang macho pa yata ako kay Kuya Arnold. Ayan. Marami po tayong... Sige po. Yun po, meron lang akong na-inspired talaga siya. Na-inspired ko po talaga siya na actually, nung una po talaga, nakaisip lang ako na bumili ng door. And then, suddenly, talagang marami na siyang in-offer na ganito, bro, dali natin to. Talagang, glory to God po sa buhay nila. And then, di ko lang po banggitin na nagiging maligaya po ang puso niya kapag siya nagbibigay sa atin ng mga ganitong bagay. Which is, dati nagpatulong lang po ako sa kanya na kasi wala naman po akong sasakyan. So, naisip ko na wala tayong pinto. Nakasama ko pa sa pakipagtawaran. So ngayon, kung ano po ang meron siyang ibibigay yun po, talagang napakabait niya. Kailangan pa niyang sabihin sa akin, sabi ko nga sa kanya, direct na lang kay Pas. Hindi, brother, sabihin ko muna sa'yo para bago sabihin natin dun sa natin. Sabi ko, okay naman na So yun po, nakakataba po ng puso, Pas, na isa sa mga bagay, isa sa mga tao na sa brethren na nais din mapabuti o mapamadali yung ating faith house. So, yun lang po, Pas. Maraming salamat. Yun po. Marami tayong mga unsung heroes. Yung tinatawag na mga unsung heroes, yung mga silent worker natin. Mga tahimik lang, pero kumikilos. Meron pong iba na financially talaga naman, napaka-generous. Nakikita naman po natin. Yung iba, hindi na po natin yan nalalaman na ikukwento na lang ng ibang mga kapatiran. Nag-aabot sila sa mga kapatid nating medyo less fortunate dito sa Saudi. Ayan, yung mga sobra-sobra po nilang pagpapala. Ayan, pasimple po silang nag-aabot. At yan po ay pinagpapasalamat ng mga kapatid at pinaparating po sa amin. So maraming salamat po sa inyo, mga napaka-generous na mga kapatiran. At yung mga iba, may mga suggestions, ganyan. Ayan, ina-appreciate po namin yan. Tama po yung sinabi ni Pastor Bernard, hindi na po kailangan mag-micromanaging kami. Pagka inassign natin sa isa, iniiwan na natin yan dyan at sila na po ang bahala. Sa worship team, nakita natin. Sa mga food groupings, nakikita po natin. Medyo lang nakaligtaan noong nakaraang Friday. Pero lahat po, natawa si Kuya. Natawa si Kuya. Mabawi po, Pas. Mabawi daw. Nakita ko ano ba talaga sa inyo, Kuya Arnold? Ano ba talaga sa inyo lulutuin nyo? Sabi ni Kuya Arnold, nag-uusap pa kami, Pas, kasi huli yung namin
Nag-uusap pa Kasi yung di ba may mga pizza na? group namin. Pizza sa akin, pero yung sa group, iba din po yun. Ganun ka-generous yung group namin. Ano lang yung saktuhan lang ha. Wag nyo nang i-ano yung At pangbalot. dessert, kasi wala namang Opo. dessert yan. Yung saktuhan na lang na pagkain natin para sa gabing yon. Para po hindi din mabigatan yung mga kapatiran sa contribution. Kasi sinasama natin yung yung budget para sa balutan kasi kung nahihirapan po tayo, yung kaya lang po. Sabi nga, wag nating akapin yung di natin kaya. Basta lang ang mahalaga dun, makita nating puno yung lamesa kahit onti-onti. Pero pag pinagsama-sama, marami masaya. Okay? Ayun, so tuloy tayo. Yan, siguro, pag ibibigay ko na rin yung scheduling sa iba. Magkakaroon tayo ng head ng coordinator. No, hindi na rin po ako ang magte-train sa mga coordinator or mga presider. Maglalagay po tayo ng leader para doon. Amen ka, Dave. Opo, para ma-monitor po ng maayos, no, yung kasi isa din 'yan. Kasi yung pong marketing kinuha namin kay Kuya Manny dahil walang sasakyan si Kuya Manny tsaka Thursday ng gabi lang available si Kuya Manny. So, amin na rin po yung sa logistic kasi yung marketing. Kaya baka ipasa ko na din po yung coordination para mag-meeting po tayo at magandang plano to. Daddy, di tayo nag-meeting ng para sa year 2026. Di pa tayo nagkaroon ng meeting. Thursday after ng service. Okay, baka kung nandiyan ang mga ministry heads at saka yung mga yung member ng music, pagbalik na ni Do, ay wala pa si Dorothy. First week ng Friday. Nandiyan pa. Wala pa. Pag-meetingan natin Kailangan mag-set tayo ng meeting. Huwag nang sa Intercontinental, ha? Huwag nang Intercon. Yung mga medyo simple-simple lang. Sige. Sa rooftop na lang pa, sa rooftop. Oo, tama sa gano'n sa rooftop. Sa rooftop na lang? Oo. Rooftop Habang ng Hilton nagbabarbecue. po. Or Ritz-Carlton. Meron pa naman akong Wagyu, 3.5 kg, ganyang kalaki. 730. Pwede na yun. Pag-isipan natin. Basta po, kailangan magkaroon tayo ng meeting for planning for 2026. At yung mga ministry heads po natin nung mag-assign tayo. Mama, nandiyan siya si Ate Nemia, makakatin ba siya ng Thursday? Maka-attend. Okay. Kasi makaka-vaccine pa din. Maka-attend. Ate Nemia, baka busy siya. Naka-earphone lang yun siya. Nagtatrabaho habang nakikinig. O sige, wala na po ba? Magdadagdag? Mga inspiration? Sakto na tayo. Alam niyo po si Ivy, may kwento ko lang naman. Si Ivy po dahil nagkaroon na siya ng ikama. Ang sabi niya po kay Bernard, sabi niya, samahan mo ako mag-drive sa Sabado, ha? Sabi niya. Sige, tapos sabi ni Bernard, kukuha daw siya ng sasakyan din niya. Tapos biniro ko si Pasby, bawiin mo na lang yung kay Kuya Rick. Wag pas. Bawiin mo na lang yung kay Kuya Regan. Huwag ka nang pumili ng bago. Sabi naman ni Pasby, uy, pinaganda na ni Kuya Regan yung kotse niya. Tapos babawiin mo. Galing Kuya Regan yun Pero ang ano po doon is, kung si Ate Ivy ay makakapag-drive, panibago po nating transpo ministers. Tama. Sige. Sino pa? Wala na? Wala na po? Closing na. Okay. Wala na? Sure po ba kayo dyan? O sige, close na.
Close na Meron po pa yan, tayo. boss. Nilalamig lang eh. Sige, Kuya Arnold, ano? Pinag-iisipan pa ni Kuya Arnold kung steak ba talagang kakainin natin. Sige po tayo. tayong mapahalo. Sige po, Sa tayo group. manalangin. Hallelujah, hallelujah. Lord, muli Panginoon, kami nagpapasalamat sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin upang muling matuto, malaman namin kung sino ang source ng aming inspiration. Indeed, the Holy Spirit inspired each and every one of us sa lahat po ng gagawin namin, sa lahat ng sasabihin namin, sa lahat ng iisipin namin. Lord, ikaw po ang siyang mag-inspire sa amin. Buhay po ng Panginoong Jesucristo, bawat salita mo na buhay ang siyang magkaroon ng kapangyarihan sa bawat isa sa amin. At alam po namin, katulad ng sinabi mo sa iyong salita, that apart from you, we are nothing. So we want to be attached with you, be inspired, sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu at ng mga buhay mong salita sa bawat araw ng aming mga buhay. Lord, maging inspiration kami sa ibang mga tao, sa mga lahat ng nakapaligid sa amin, O Lord God, at maging yung mga taong nagbigay din sa amin ng inspiration ay patuloy mong pagpalain, gamitin mightily sa iyong upasan, pagkalooban po ng lahat ng kanilang mga pangangailangan, isustain mo po sila upang patuloy silang makapaglingkod at patuloy, Panginoon, na mapalaganap ang mabuting balita. Lord, bawat isa po sa amin ay nagiging inspiration. Bawat isa sa mga miyembro, leader and non-leaders alike, they are all an inspiration to us sapagkat alam namin, Panginoon, binigay mo po ang bawat isa upang maging katuwang, maging kalakasan ng bawat isa. Kung hindi man, Panginoon, maging inspiration kami sa mga kapatid naming nang hina sa pananampalataya. Tulungan mo po, Panginoon, kami paano namin ma-inspire itong mga taong ito na sila man ay maging matatag sa kanilang pananampalataya, O Lord God. Mamuhay ng naayon sa iyong mga salita, ma-enjoy nila ang manifestation ng iyong mga pangako, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay po ng aming pastor na ginamit mo sa gabing ito. Salamat sa wisdom, sa knowledge, O God, na panuloy mo ipinagkakaloob sa kanya upang at ang kasipagan, Panginoon, yung compassion, passion din na kami, Panginoon, ay mamold niya spiritually, O Lord God. Maraming salamat. Salamat po sa bawat tao na nakikijoin, na merong interest at merong pong puso, Panginoon, na natuturuan. Salamat po na binigyan mo kami ng teachable heart, O Lord God, sapagkat napaka-importante po sa isang pananampalataya na magkaroon ng teachable heart, O Lord God. At sa lahat ng aming mga pag-aaralan, hindi lang po namin ito narinig, kundi, Panginoon, isagawa namin to, not just hearers, but doers of the word. Ika nga po. Lord, salamat, Panginoon, sa mga ansang heroes namin, sa mga simple po, Panginoon, na ginagawa yung kanilang mga ministry na hindi kailangan na sila'y mapuna. Salamat, Panginoon, sa mga buhay ng mga taong ito. Salamat sa mga ministry heads namin, O Lord God, na patuloy na nag-i-inspire sa kanilang mga ministry, O God. At maraming salamat din, Panginoon, sa mga word of encouragement na naririnig namin sa bawat mga kapatiran, miyembro man o hindi miyembro ng iglesia nito. Salamat, Panginoon, at kami po, Panginoon, ay nai-inspire sa mga salitang ito. At maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagsama mo sa aming mga buhay, your love, your grace, your faithfulness, ang tunay, Panginoon, na nag-i-inspire sa amin. Yung manifestations of your blessing, Panginoon, yung protection mo sa bawat buhay namin. Yung buhay namin paggising sa umaga ay another, Panginoon, inspiration that meron kaming Diyos na nag-iingat at nagmamahal sa bawat isa sa amin. Lord, sa aming pagtulog sa gabing ito, ikaw po, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin ng tunay na kapahingahan. Bigyan mo kami ng mga makalangit na panaginip, gayon din, Panginoon. Bukas ay magising kami ng may panibagong pag-asa sapagkat alam namin, Panginoon, you are going to surprise us with beautiful, mighty things
na gagawin mo sa bawat buhay namin, O Lord God. Salamat po, Panginoon. At sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bawat trabaho namin, ang mga companies namin, ang mga desires and aspirations ng aming mga buhay, ng mga puso namin. Ikaw po, Panginoon, ang siya mag-provide. Lord, ingatan mo po, Panginoon, si Ate Gemma sa kanyang pagbabiyahe bukas, Panginoon. Let your traveling mercy be upon her. Makadating po siya ng Riyadh ng safe and sound. Ganon, ingatan niyo rin po si Kuya Regan sa pagsundo kay Ate Gemma. At magkasama-sama po kaming muli, Panginoon, sa darating na Thursday. At magkaroon ng puso na mayroong kagalakan na patuloy na maglingkod, patuloy na magpuri, at patuloy, Panginoon, na sumamba sa dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng prayer request ni Kuya Richard. We pray and we declare that yes and amen ang sagot mo po sa lahat ng panalangin niya. Yes. Lord, I pray, Panginoon, that ma-release ang lahat ng mga sweldo nila, O Lord, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. It's a time for harvest, O Lord God. At ito po, Panginoon, yung time for Him to harvest all His hard work sa company niya, O God. Hindi lang sa Kanya, kundi sa lahat ng mga kapatiran namin. Promotions, Panginoon, is at hand. Wealth and health is in the house of the righteous. Lord, salamat, Lord. Napakasarap pong manalangin. At tunay nga, Panginoon, na nais lang po namin ibalik sa iyo ang papuri, pasasalamat at pagdakila. Ito po, Panginoon, ang panalangin namin ng merong pananampalataya at expectation na may katugunan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, Ay, ang gwapo nito. Si Passion Gapo talaga yan. Kuya Nori, wala pa yung green. Open camera daw po. Kuya Nori, Kaya yung wala, green na ilaw. Yung aquarium. Ayan, aquarium. Si Kuya Nori. Aquarium. Si Kuya Rega naman, ang daming pwedeng tawagan na humuli nung karuf. Bakit si Kuya Nori hingalin? Hindi mo ko tinawagan kay Regan, ma-expert mo din. Kaya pa daw pa, kaya daw pa. Kaya ba? Panay humihingal nga, di makaakyat babae. O sige, si Ate Gemma at si Ate Nenya. Nagwo-work si Ate Nenya. Okay po. God bless. Teka lang. Kayo rin pa. Ay, tawag ko Thursday. Sa anong oras po ang service ng Thursday ba yun? 8:30. Sa Thursday 8 o'clock. 8 o'clock. Opo. Kuya Regan, lapit ka Habol muna pa sa ako, camera mo. Sige. Kaya Regan, lapit wala ka. kang naghahabol. Kagwapuhan mo. May pagdating Yan. Sige na. Kuya Manny, yung camera mo, baba mo. Aquarium. Wala si Kuya Nori. No? Kita-kita, Pas, thank you sa prayer po. Tapos na, Kuya Dave? Apa. Si Kuya Ano, naglayo God bless, God bless. God bless po sa inyo. Ayan, God bless. Good night God bless po. na. God bless po. Good night, good God night, good night. bless. Good night. See you this coming Naginaw. Thursday. Pas, nakapantulog kasi ko, sinuot ko lang to. Para sa picture. Bye-bye po, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po. Maraming salamat po. Bye. Good Rona, night. bukas ha? Wala na, nawala na. Nawala.